Grabe, dito talaga ako na-amaze. Nag-purchase ka, installment, kahit ilang terms pa yan, kahit ilang buwan. Ang nakaka-amaze talaga, mag-uumpisa kang magbayad 3 months after. Imagine! Hi everyone, Crisel Morales here. Welcome back sa ating YouTube channel. Okay, so today hindi ko na patatagalin to and I'll try to make it a point na talagang maigsi lang siya, brief, pero lahat ng sangkap nandyan na. Okay, so ang pag-uusapan naman natin for today is regarding installment. Madami na kasing nagtatanong kung okay ba itong credit card na to para sa installment. Si PNB, si East West, si Citibank, si Security Bank, and marami pang iba. So, I made a video regarding that at dito ko rin i-share kung anong credit card talaga ang para sa akin merong pinakamagandang installment program. Well, basically, lahat naman ng mga bangko or ng mga credit cards, may mga installment program sila. Iba-iba lang yung mga term na ginagamit or iba-iba lang yung tawag, pero after all, installment pa din. You know what, guys? I have tried to have an installment with East West Bank, with PNB, with Citibank. But you know what? I was amazed with one credit card na hindi ko talaga akalain na ito talaga yung magbibigay sa akin ng wow. This is one of the credit cards na talagang wow. You know what, in the past, I also planned na i-cancel yung isa sa mga credit cards na nasa akin kasi I have 6 credit cards and sabi ko, baka hindi ko to masustain. Isa sa mga gusto kong ipa-cancel or ipa-close na credit card was BDO. Parang ang feeling ko sa kanya before was I wasn't really able to appreciate it more the way that I appreciate it now. Kasi parang I don't know, parang wala akong joy kay BDO, kaya hindi ko siya masyadong ginagamit actually. Minsan-minsanan ko lang talaga siyang ginagamit kapag talagang sagsag na yung mga credit card ko at saka talagang medyo nakalahati ko na yung kanilang mga credit limit, then yon gagamitin ko si BDO. But you know what, as I go on learning about the promos and all about yung mga benefits and privileges that I could get from the BDO Visa Classic card, ako ay na-amaze na talaga. And lahat naman ng mga installment program ng mga credit cards, talaga namang okay silang lahat. Wala naman akong naging problema. And to think that I enjoyed 0% interest tuwing tayo ay magpaplanong mag-installment, kailangan we have to make it a point na makukuha natin with 0% interest para hindi na additional gastos or patong pa sa babayaran natin monthly. Although, napakagaan din talaga kahit may konting interest man, halimbawa, yung installment mo kung 1.3 or 1.5 lang, magaan din, no? Pero syempre, mas maganda na kung plano ninyong mag-installment, you have to ask the merchant kung makukuha mo ba siya ng 0% interest. At kapag sinabi ng merchant sa'yo na yes, makukuha mo siya with 0% interest, then go for it. Pero ngayon, bakit after saying na si BDO ay hindi ko masyadong gusto, pero bakit ngayon parang sinasabi ko na gusto ko na talaga siya? Hindi parang, talagang gusto ko na talaga siya. You know what? Because of the promo and the benefit of having an installment with them, ito usually ang tawag ng kanilang installment is buy now, pay later. And alam nyo ba kung ano ang nakaka-amaze? Yung bang makukuha mo siya with 0% interest, tapos mag-uumpisa kang magbayad on the third
term or on the 3rd month. So, ang laki ng palugit na ibibigay sa'yo para mapaghandaan mo yung pagbabayad mo with the bank. Kaya, 3 months, that is long. Kung baga naipon mo na, no? Kung baga madami ka nang naipon na pang installment talaga or panghulog doon sa ipopurchase mo na item. Kaya ako amazed sa kanila. And to think na syempre 0% interest siya, di ba? Kaya naman, I would suggest sa inyo guys that if you plan to have an installment also using your credit card, mas okay yung pag-aralan mabuti. Okay, kumonsulta sa mga videos just like this one para magkaroon tayo ng idea bago tayo mag-purchase ng item in installment basis. So, hindi masamang mag-search muna. Huwag magmadali. Talagang pag-aaralan mo ng mabuti. Huwag magmadali. So, pumunta ka sa YouTube, mag-search ka, makinig ka sa mga ideas, experiences, and testimonies ng mga clients or ng mga YouTubers regarding sa mga iba't ibang credit cards. Kasi, syempre, kapag na-share sa'yo ng isang YouTuber yung kanyang experience, it means to say na totoo. Kasi nga, experience nga, di ba? Patotoo doon sa claim ng isang credit card na ang promo niya or ang benefit na makukuha mo ay talagang totoong makukuha mo. Kaya it's so good to be listening or viewing, watching videos just like this one. Huwag magmadali. Give yourself a time and a chance to discover kung ano yung pinakamagandang installment program na meron sa mga iba't ibang credit cards. Kapag plano mong mag-installment, kailangan alam mo na available yung credit limit mo. Kasi kung halimbawang ang bibilhin mo or ipapurchase mo is laptop amounting to 50,000 pesos, pero yung nasa credit limit mo naman is 40,000 pesos, so hindi yun makukuha ng installment. Hindi yun i-approve ni bangko. Kasi nga, bakit? Kulang yung credit limit mo. Ang sistema kasi sa credit card is that si merchant isa-swipe niya yung credit card mo at buo niyang kukunin yung bayad na 45,000 kung halimbawang 45,000 yung bayad ng item. Yung 45,000 ngayon na binayad mo kay merchant, babayaran mo kay bangko ng installment. Ganon yon. So, kailangan yung ide-deduct na amount o yung bayad ng item available sa credit limit mo. Ngayon, ang tanong naman is, meron bang disadvantage kapag meron kang installment na binabayaran kay credit card? Kung halimbawang, okay, nag-purchase ka ng item, halimbawang 40,000 pesos, 1 year, so 12 months, so yung 40,000 pesos na yan, i-divide mo within 12 months. Kung magkano yung papatak na monthly mo, yun yung babayaran mo buwan-buwan hanggang sa matapos mong bayaran yan. Halimbawa, yung nga sabi ko 12 months. Okay, ngayon, yun lang yung disadvantage kapag hindi mo talaga masustain yung ibabayad mo kay bangko monthly. Okay, first, that is the thing. And then second to consider is that kung halimbawang meron kang installment and you plan to ask or request for an annual fee reversal from the credit card or from the bank, hindi nila igagrant yun kapag meron kang ongoing installment. So, ang ginagawa ng iba is pinapaputol yung installment para maka-avail ka doon sa annual fee reversal. Pero the thing is, kapag pinakat mo yung installment mo kay credit card or kay bangko, babayaran mo yung buo. Kung magkano yung natirang utang mo, babayaran mo yan ng buo. Tapos, meron na siyang processing fee. So, yun yung mga i-consider natin kapag nagpakat tayo ng installment with the bank. Pero, just for the sake na ma-avail mo yung annual fee reversal. So, you choose. You choose if you plan to receive or if you plan to request for the annual fee reversal from the bank and you are willing to pay kung magkano yung natirang utang mo at saka willing ka din magbayad ng processing fee, then that's fine. Pero, kung para sa'yo parang mahirap o mabigat yung bayaran mo, yung remaining na utang mo, tapos meron pa siyang processing fee, tapos biglang sasabihin mo sa isip mo, ay hindi, magbayad na lang ako ng annual fee. So, it's up to you. It's your decision.
Eto, gusto ko namang i-share sa inyo yung experience ko in the past. Okay, meron akong pinurchase na item. And the truth is, available naman yung cash sa akin. Kaya kong bayaran siya ng cash. Kaya lang, pinaswipe ko yung credit card ko because I want to have the points and rewards. Every time you swipe your credit card, meron kang naiipon na points or rewards. Diba? Usually, kapag 35 pesos, meron kang 1 point, or in every 50 pesos, meron kang 1 point, plus the perks and other rewards. So, yun ang hinahabol ng isang credit card holder. Ano pa ba? Electronic gift certificate earning. O di ba ang dami-daming mga benefits, mga promos ang ating mga credit card. So, yun ang hinahabol ko. Kaya kahit kung minsan meron naman akong available na pang-cash, pinapaswipe ko yung credit card ko. But you know what? You know what? Ang ginagawa ko is yung cash na pambayad ko sana doon sa item, tinatabi ko yan. And then pagdating ng SOA ko, binabayaran ko kaagad. Kaya hindi ako nahihirapang magbayad sa mga bills sa aking credit card. Or pwede ding kunin mo siya ng installment, tapos yung available na cash, pwede mo namang yun na yung itatabi mo at hahati-hatiin mo na lang, pambayad mo monthly, total 0% interest naman para wala ka ng sakit ng ulo. By then, mas maganda at mas lalago yung credit score mo kapag may installment ka at talagang on time ka magbayad. Kasi nga, habang sinaswipe mo or habang ine-enjoy mong magbayad kay bangko, doon naman lumalago yung credit score mo at gumaganda yung credit standing mo. Basta lang, rule of thumb, ang sinasabi ko palagi, walang delayed payments. Kung maaari, walang delayed payments. Yun yung talagang in-house rule dito sa Crisel Morales YouTube channel. No delayed payments. Okay, pwede din sigurong ma-delay kung talagang wala na tayong magagawa. Pero make sure na yung credit card mo doesn't charge you with late payment fee. Katulad ng PNB Zelle Mastercard, Citi Simplicity, yung mga ganong credit card. Pero kapag walang ganon na benefit ang credit card mo, i-charge ka talaga ng late payment fee. Kaya you have to make sure na babayaran mo yung mga credit card bills mo on time. Okay, so kung itatanong sa akin kung anong credit card ang pinakagusto ko at may pinakamagandang installment program, of course, obviously, si BDO. Doon na lang sa promo nila na nag-purchase ka today, pero ang start ng installment mo or ng payment mo will be 3 months after. So, ano pang hahanapin mo with that? Di ba nga? Sobrang wow na talaga. So, sana yon nakapulot na naman kayo ng additional information and knowledge regarding kung ano ba talagang credit card ang may pinakamagandang installment program. At sa mga newbies, tingnan natin yung no annual fee, no? Para magaan sa atin, or kung meron mang annual fee, at least yung mababa lang para hindi tayo mahirapan, lalo na first time natin magka-credit card. Okay, so there you go. Thank you so much from the bottom of my heart. Thank you for the continuing support, for the trust sa pag-drop ng inyong mga comments. It means so much to me. At sana po makapag-subscribe na din yung ating mga viewers na dumadaan lang. So tap the notification bell down there after subscribing so that you will be notified tuwing may mga videos na naman ako na i-upload. Thank you so much, and tandaan palagi, as what I always say, kahit ano pa yan, remember, life is beautiful because God is so good. Bye everyone!